niya walang magagawa kasi pinaalis, and then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. Exactly. Sino na sila? Kami po, kaya na usama Marines po. Ang NCR kung mga PNP na sa loob na sila. Pinapasok po kasi based on the reports at saka nakita namin sa CCTV, papasok na po sila sa mga Sino natin. sila? Mga NBI po. NBI agents. Kaya confirm na nakita ko na may NBI vest. At saka sinabi na, sino kayo NBI? Yung main Tapos sabay entrance. po, Yung main entrance. dito po sa, hindi naman sila sa main, dito sa lens po natin. Teka lang, magulo. Alas 4, sinabihan niya raw ang NBI, umalis na kayo dyan. Ibig sabihin, may instruction ka. Andun sila eh. Nakukuha nyo? Nung lumabas daw yung resolution galing Supreme Court patungkol kay Senator Beto, sa TRO ito kasi merong magkapakalat na na-deny daw yung TRO ni Senator Bato. Pero nung mga hapon, inireport ni nabanggit ni Atty. Topacio na granted yung TRO. Ngayon, uulitin natin yung sinabi ng Mr. President. Ang sabi ni Mr. President, pagdating daw ng papel galing korte o Supreme Court, nag-instruction siya. Umalis na kayo dyan. Ayon sa Sergeant Terms namin, medyo clear na yung sitwasyon dito sa Senado. Buti na lang. Senador Tito Soto. Alam mo Marcel, kung batuan nga ng mga sasakyan ng mga senador na lumalabas dito sa gate ng Senado, isa nga sa nabiktima yung kay Tito Soto na lumabas kanina na mag-isa bago mag-alas 7 ng gabi. Mag-isa lang daw siya nagdadrive ng kanyang sasakyan. Lumabas siya rito sa Senate at dinumog nga ng mga tao. Yung isa nga nagbato pa ng bottled water. Ayun na. Yes. Good morning mga kasama. Hindi na ho natin papatagalin ito. Grabe na ho nangyayari ngayon dyan sa Senate. Mismo mga senador na ho ang nakaka-experience. At ang nakakatakot dito, nagkaroon ho ng maraming putukan. Noong tinatawagan ang NBI ni Senador Pia Cayetano, meron ho atang diskusyon pang nangyari. Alamin nyo ngayong umagang ito kung ano yung nakakatakot na tagpo. Ibang klase na ho. At tingnan nyo pansinin nyo mamaya, meron akong video rito na nag-announce itong Pangulo na mapapasin nyo sa kanya na parang may tila baga, pinoprotektahan ang mama. Yun lang ang ating napuna sa kanya. At meron siyang sinasabi na wala kayong inuutos eh. Ibig sabihin, may alam. Nung siguro nalaman ng mga taga-NBI na lalaban, ayun na. Siguro nagpulasan. Ang tanong, sino ang nag-utos na naman ito? Ang sagot doon sa mga video na nandito, wala raw instruction ang Pangulo. Alamin natin yan. Ito ho ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano patungkol dito. Ito ay hindi na ho na magandang nangyayari sa ating bansa. Imbis na pag-ukulan ng pansin ng Pangulo, ewan ko ba? Ibang klase rin ata ang mama. So si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga
usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari, what would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well, then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So because pinuputukan I'll give kami everyone dito. context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So yung Kita nyo? Kita nyo? Alam ng 4 na senador ang magaganap. So ngayon, kaya nandoon sa Senate, itong mga senador na naiwan, hinihintay nila yung article of impeachment. So merong mga bagay-bagay na may pinaplano. Sabi ni Aling Ledesma. Grabe. Ngayon, hindi nyo mauutakan. Ang plano siguro ng mga Dorobo, pag pinaalis itong mga senador, doon na nila papasukin at doon nila kukunin si Senador Bato. Ngayon, nabulilyaso siguro. Hindi natin masabi. Si Senador Robin Padilla, nagsabi na yan noon. Pag inaresto nyo si Bato sa Senate, ibang usapan. Nagsabi na yan. Buti na lang magaling yung Senate President ngayon. Hindi iniwan si Senator Bato. Dahil bawal Diba? At saka may usapan na nung unang araw pa lang. Meron ng arrangement na nangyayari. Ano nangyari ngayon? Parang gusto lang madaliin. At merong live si Senator Bato na meron siyang informasyon na may nakaabang ng chopper o jet. At doon na lang siya isasakay. Dadali na sa Hague. Yun ang kanyang live noon. At nakikiusap siya na yung mga tao ay suportahan siya. Buti na lang andito talaga yung mga tao nakantabay. Grabe isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment Yun. and we're having a Sabi na meeting. dadating na. Nasabi lang dadating na. So again, kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Alam niyo yung nangyari dito? Yung tension na nabibigay. Alam niyo, parang bumababa na yung moral. Parang binababa ng mga Dorobo yung moral. Senador, gaganyan ninyo. Kaya nga sabi ni Ate Amy, NBI, Senador, Senate, ano ba ang mas matimbang? Hindi ko lang alam dito sa mama na ito, parang kung kayo iintindihin niyo mabuti yung kanyang pronouncement, ibang klase. At bakit kailangan mong protektahan? Nagtatanong lang ho kami. Ito kayo ang bahala humusga kung ano yung kanyang pahayag dito. Malinaw naman ang isipan niyo Di ba? Meron kayong matinong pag-iisip, magaling makaintindi. Kayo ho ang bahala umintindi kung ano yung gusto niyo iparating dito. Bakit po protektahan mo yung isang ahensya at yung Senado ay parang diyan ka rin galing, boss, amo manager, sa Senado. Pero ngayon nata parang nangyayari, Gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla
ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang Yun, dun pa lang sa bibig na huli. Wala kang instruction. Pero, yung mga unang araw, nagtataka tayo. Bakit nakapasok? Ibig sabihin, may instruction siya? Nakapasok siya ng unang araw dahil may instruction. Ngayon, hindi sila pinapasok o walang pumasok na NBI daw, pero merong nakita na may suot na vest na NBI, ang mga senador, ang mga sergeant at arms, nasa loob ng facilities ng Senate. Ngayon, walang instruction daw, sabi sa kanya. instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Okay. Bakit nung unang araw, sir? Boss Amo, Mr. President. Bakit nung unang araw? Oo, tila baga parang naghabulan, hinabol, wala naman palang instruction. Intindihan nyo? Wala naman palang any instruction para arestuhin itong si Senador Bato. Ano ang nangyari? Bakit kumilos yung NBI noong unang araw pa lang? Mapapaisip ka. Isipin nyo mabuti. Kung ang sinasabi ni Mr. President, walang anumang instruction mula kanino para arestuhin si Senator Bato, ano yung ginagawa ng NBI? At bakit nakikipaghabulan pa? Hinabol si Senador Bato, wala naman palang dapat hulihin. Ang gulo, di ba? Ang gulo. Ngayon, kung pitpitan ang labanan dito, panigurado kawawa dito yung NBI director. Bakit? Kawawa dito. Senador ang kalaban niya dito. Senador ang nakaranas ng mga tukputok sa loob ng Senate. Hindi na mapapahig na ganun-ganun lang yan. Ngayon, pag binitawan ito ni Mr. President, itong bata niya na si Matibag, dali. Kawawa. Kung walang instruction nung unang araw pa lang, di sana hindi sila pumunta doon at nagbida-bidahan. Galing mismo sa Pangulo. Hindi lang natin alam kung nagsisinungaling. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Teka lang. Magulo. Alas 4, sinabihan niya raw ang NBI, umalis na kayo dyan. Ibig sabihin, may instruction ka. Andun sila
Nakukuha nyo? Nung lumabas daw yung resolution galing Supreme Court patungkol kay Senator Beto, sa TRO ito kasi merong magkapakalat na na-deny daw yung TRO ni Senator Bato. Pero nung mga hapon, inireport ni nabanggit ni Atty. Topacio na granted yung TRO. Ngayon, uulitin natin yung sinabi ng Mr. President. Ang sabi ni Mr. President, pagdating daw ng papel galing korte o Supreme Court, nag-instruction siya. Umalis na kayo dyan. 4:00 yun kahapon. Ibig sabihin, meron na hong tao sa loob ng Senate na mga taga-NBI. Nakukuha nyo? Kaya yung tama yung sinasabi ni Senator Jinggoy at Senator Senator Amy na merong tao. Meron nang natatago lang dun sa loob ng Senate. Nako. Hindi natin alam kung sino nagsisinungaling dito. Nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Wait, sir. Mr. President, bakit hindi mag-imbestiga din ang NBI? Kami nagtatanong lang kami. Kung wala naman pala kayong order na arestuhin o wala sino man ang may order na arestuhin si Senador Bato, bakit hindi pwedeng isama sa pag-iimbestiga ang NBI? Yun lang. Napatanong lang tayo. Kung ang mga bagay-bagay na ito ay alam nyo, hirap na ho ang taong bayan eh. Sana lang, yung mga sinasabi nyo ngayon, hindi yan katulad nung sinabi nyo noong aarestuhin si Tatay Digong. Na walang pwedeng umaresto kay Tatay Digong na taga ibang bansa. Wala eh. Nung biglang naaresto, nasakay nailipad sa dahig, iba na ho ang tema. Hay, nako, Pilipinas. Ito ho mismong si Senator Jinggoy na ho ang nagbalita nito. Sa kanyang live. Sa kanyang live, makikita nyo kung ano yung kanyang sasabihin dito. Senator Bongo, Senator Mark, Senator Camille. Ayan na, pinatay yung ilaw muna namin para hindi kami makita. Lahat dito, pensionado. Hindi namin alam kung bakit ganito pangyayari dito. Parang hindi na ginagalang yung Senado bilang institusyon. Tama. Sana pala ginagawa yung conversation with
Grabe. Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, ha? They're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-best na lahat and hindi man naman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niya kami dyan. Sabi ko, then do your job, make a stake, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotions. So I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paalisin and we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi niya dadating na. So again, no, kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Yeah. That's my second one. Yan ang statement ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pinatay lang yung mga ilaw namin para kausap ni Senator Alan si Secretary John Vic. Kausap tayo. No, but what happened? Biglang nagkaputukan na dito. So we don't know what's happening. So please, please send people or yung police sa labas, they're coordinating but they don't know also what's happening. Okay. 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 Sa John Vic, para lang alam mo, tinawagan ko si Melvin kasi kaibigan ko yan. Tapos sabi ko, Melvin, may nagpuputukan dito, allegedly NBI. Kasi po si John Vic, hindi naman daw mga polis. Eh, syempre, hindi naman yung basa. Hindi naman Marines. Casino. Tapos, sabi niya, hindi kami. Sabi niya, hindi kami. Pero, John Vic, sabi naman, o saan namin sa labas. Eh, sino? Where's Bato? Tapusin nyo yung video ha. Marami kayong malalaman. Ngayon, yung usapan na pumunta si DILG Secretary John Vic Remulla, pumunta po siya. Pero in-announce niya na walang aarestuhin, hindi aarestuhin si Senator Bato. Bakit? Bakit? Anong nangyayari? At sinabi rin ng Pangulo kanina, 'di ba? Walang aarestuhin, walang instruction galing kahit kanino man. Eh ngayon, yung unang araw pa lang, bakit nagkahabulan? Bakit nagkaroon pa ng ganung tensyon? At bakit umabot? May nagsasabi nga rito eh. Oo, baka sa susunod natin pag-uusapan yun na nagpanggap daw na taga-media itong mga ahente di umano. Lakas ang boses namin kasi puputukan. Kami hindi na dito. Nakakasiksi kami sa isang galing ako kasi kung sa lalong to. Sigaw siya na sigaw. Di ba?
halos lahat ng mga senador na dito ngayon. Nagulat sa mga pangyayari. Itong ipasok na natin, itong may ilaw na. Lumabas? I-secured lang daw yung CCTV. General, I just want to know, sino nasa loob sila ng labas? Nasa left po kasi, nasa malapit na sila sa ano natin eh, sa exit natin. Nakuha ng CCTV. Yun nakuha. Baka may makuha po tayo ng mga record. Itago niyo yung CCTV. Wala namang magkatutukan mo kung hindi dumating. Exactly. Sino nasa loob? Saan? Kami po, kaya na, Usama Marines po. Ang Saka NCR kung mga PNP nasa loob na sa labas. pinapasok po kami kasi based on the reports at saka nakita namin sa CCTV, papasok na po sila sa mga ano Sino natin, sila? mga NBI po. NBI agents. Pero confirm na yan, nakita ko namin NBI best at saka sinabi na, sino kayo NBI? Yung main Tapos sabay entrance. ko Yung main entrance. dito po sa, hindi naman sila sa main, dito sa lens ko na yun. Tapos nagpapatok, so siyempre pumatok din kami. Sa area o ano? Hindi ko alam po kung saan sila. Ang atin o sa police at marines. Sa po, tama po. Talagang mapupunta sila sa area o sa camp? Hindi ko po masiguro ma'am, but to make sure that Yeah, of course. Baril yun. ako po, nagpapatok din ako kasi ako yung nasa unahan to check sana. Okay. Buti na lang nakakakuha tayo ng mga ganitong video kasi itong mga to hindi na ipapalabas. Dahil talagang yung may mga komosyon, may mga bagay-bagay na nangyayari din sa labas ng Senate. Andun yung mga pro at anti. Pro bato at anti bato. At pro impeachment tsaka anti impeachment. Andun. Kahapon ng hapon, marami ho ang nagkakaroon ng bangayan patungkol diyan. So, pasalamat tayo, nakakuha tayo ng mga ganitong video footage at napapanood nyo. Ayon sa aming chief ng Sergeant at Arms, ang NBI daw nung Senado, ang NBI daw ang unang mga elemento ng NBI ang unang ipaputok dito sa gusali ng Senado. They were the ones who fired shots kanina. So, yung Osaka, yung Senate Security, nag-fire din sila. So, hindi nangyari. So, ayon sa Sergeant at Arms namin, medyo clear na yung sitwasyon dito sa Senado. Buti na lang at medyo naging clear na. Kasi talagang hindi ho mapipigilan yung ating kababayan, lalong-lalo na galit dito kay Tutasin. Ngayon, dismayado daw si Tutasin kasi wala raw nagawa ang kapulisan. Hindi raw siya naprotektahan. Nako, ito sasabihin ko sa inyo, boss, amo manager. Oo, minsan minsan napapanigan kayo ng mga ibang tao. Pero yung nakakarami, galit. Alam niyo ho ba yung galit nila? Kung paano niyo protektahan yung mga nagkamal-kamal ng mali-malitang pera, eto na ho yun. Mararamdaman nyo na talagang hindi kayo papansinin ng taong bayan kasi may galit sila. Pinagbabato ang sasakyan. Ay talagang magagalit. Ipasok natin to. Pinagbabato ang sasakyan Pinagbabato naman ng ilang umano'y Duterte supporter ang sasakyan ni Senador Tito Soto. Dahil dyan, dismayado siya sa aniyay kapabayaan ng PNP. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, pakidetalye nga sa amin kung ano yung nangyari kay Senador Tito Soto.
Alam mo Marcel, kung batuan nga ng mga sasakyan ng mga senador na lumalabas dito sa gate ng Senado, isang asa na biktima yung kay Tito Soto no, na lumabas kanina na mag-isa bago mag-alas 7 ng gabi. Mag-isa lang daw siya nagdadrive ng kanyang sasakyan. Lumabas siya rito sa Senate at dinumog nga ng mga tao. Yung isa nga nagbato pa ng bottled water. Ayun na. Galit eh. Galit na nakikita eh. So ngayon, kung yan ang irereklamo, sana hindi mo pinapakita yung pangit na bagay na ikagagalit ng tao. So, yun lang. Nakatsyempo siguro kayo na sobrang gigil na dahil nababalitaan nila na meron na nangyayari dyan sa loob ng Senate. Siguro talagang sa sobrang galit na ng tao, nagawa nila yan. Payo lang natin sa ating mga kababayan, huwag kayo masyadong wag niyo munang idadaan. Wag niyo idadaan sa kamay niyo ang mga bagay-bagay na 'yan dahil mahirap po. Mahirap mapasubo kayo sa mga ganyang bagay. Pwede kayong magsalita. Kaso pag nasaktan kasi yan si Tito Sen, pag nasaktan yan, sigurado papalag yan. Yun nga lang, marami talagang supporter ng mga Duterte kahit pumalag siya. Wala rin magagawa. So, dinaan na lang sa media na kanyang dismayado sa kapulisan. Ngayon, kung makikita niyo yung sitwasyon kahapon dito sa Senate, talagang magugulat kayo. Ngayon, hindi ko nga alam kung ano ang panig ngayon ng DILG. Kasi nagbabakbakan na itong si Trilling at itong si Secretary John Vic. Binabanatan kasi nito ni Trilling itong si Secretary. Nako. Yari ka dyan, Trilling. Pag ikaw ang binalikan yan. At saka kahapon maganda na yung kahit papilay-pilay ito si Secretary Remulla, talagang ginawa niya yung kanyang tungkulin. Hindi natin alam dito kay Matibag, dapat pumunta siya doon. Diba? At magpaliwanag, bakit hindi pumunta. At sinasabi doon sa video na nilabas nila Senator Jinggoy, ang unang nagpaputok ay NBI. Nako, yan na sinasabi natin. Ngayon, kung may CCTV video, paano pagsisinungalingan? Diba? Nakita nga sa CCTV yung pagtakbo ni Senator Bato dahil aarestuin siya. Take note, sinabi ng Pangulo na walang instruction para arestuhin itong Senador Bato. Bakit nung sinabi, parang ibang usapan na ata ito. Pero siyempre, dyan muna tayo magtatapos for the meantime. Pero yung shoutout segment natin, eto na. Shoutout kay Ma'am Damanusa ng Texas, USA. Oo. Kay Annabel Carion. Mula Hong Kong naman. Shoutout po kay Ricardo ng Hawaii. Ricardo Figuracion. Yan, shoutout po. Dennis Nipunan. Shoutout po sa inyo. Romulo Divinagracia, yan, shoutout po sa inyo. Ronald Trinidad, shoutout po. Lawrence Chin, shoutout po sa inyo. Lalabs Bam, shoutout po sa inyo. Joey X ng Argao, Cebu. Julia Sugiyama, shoutout po sa inyo. Winnie Cuadera, shoutout po. Care, yan, shoutout po sa inyo. Gerald Pagalan Personal Vlog, shoutout po sa inyo. Jojo Mabini, shoutout po sa inyo. Flaviano Goyonan, shoutout po. Bahay ni Foda, shoutout po sa inyo. Noni Perez, shoutout po. Lucy, shoutout po sa inyo. Shen Cruz, shoutout po sa inyo. Lorna Palalon, shoutout po. Oo. Ayan, si Walk with Lance, i-subscribe niyan. Oo, yan, si Walk with Lance, lagi natin pinapanood yan. Duterte, rin yan, vlogger yan. Nicole Ann Crisostomo, shoutout po. Marquez Cario, shoutout po sa inyo. Maria Baring, shoutout po sa inyo. Connie Villasis, shoutout po. Lesilda Orencio, shoutout po. Clo F, shoutout po sa inyo. Elin Taladerer, shoutout po sa inyo. Tina D, shoutout po sa inyo. Ral Gide Asis, shoutout po sa inyo. Gitarin Digoso, shoutout po. Mirna Lustiba, shoutout po sa inyo.
Gabriel Bentulan, shoutout po. Roberto Bautista, shoutout po. Adolfo Flores, shoutout po sa inyo. Jolen Trosio, shoutout po. Loretta Naong, shoutout po sa inyo. Estanol Grace, shoutout po. Dennis Nipunan, yan. Yani, shoutout po sa inyo. Cherry Blossom, shoutout po sa inyo. John Lopez, shoutout po. Maris Villar, shoutout po. Joy Light, shoutout po. Susana Duluhan, shoutout po sa inyo. Mix Vlog ni Bay, shoutout po sa inyo. World Brothers, shoutout po sa inyo. Enriquez Mercado, shoutout po sa inyo. Marjorie Defuntorum, shoutout po. Pwede Mesa, shoutout po sa inyo. Asuncion Patek, Asun Kapek Pate, shoutout po sa inyo. Kaya kung umabot ka sa video na to at na-shoutout natin, ang akin naman paglalambing sa inyo, i-like, share yung video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!